Welcome to Donmar TV News Channel. Totoo ba na ang mga oposisyon ay nahihirapan na kung paano nila makitaan ng butas si Bongbong Marcos, Sara Duterte na consistent na laging number 1 sa mga survey? So atin hong pag-uusapan yan maya-maya. Tulad ng sinabi ko, totoo ba na nahihirapan na po ang mga oposisyon na hindi nagkasundo, hindi sila na-organisa, kaya may mga kanya-kanya silang galaw at hirap silang makahabol sa mga survey at suporta ng taong bayan sa Unity o Uniteam o yung BBM Sara Tandem. Ito po ay dahil sa kung ating mapapansin at ating observation sa galawan, sa rally, sa mga statement, sa mga interview at debate na kung saan dumarating si Dumagoso, Robredo, Pacquiao, Lacson at iba pa, hindi pa rin umaangat ng ganong kalakas ang kanilang rating o sa survey. Samantalang itong BBM Sara, si Sara ni isang debate o interview, hindi pa nga nag-a-attend Si Marcos, isa pa lang debate ang pinuntahan at yung ibang interview. Pero bakit hindi nila mahabol? Sabi nila kapag active ka sa debate, active ka sa interview, malakas ang dating mo dahil maintindihan ka ng taong bayan. Pero ito, bakit baliktad? At yun ang dahilan kung bakit hirap ang oposisyon, kung paano nila i-counter, paano nila mahabol ang kasikatan at suporta ng BBM Sara Duterte Carpio. Pero isa ho sa nakikita ko, tulad ng sinabi ko doon sa ibang mga video, masyado hong advance yung pambubugbog nila at paninira sa Marcos. Ngayong kainitan ng kampanya hanggang papalapit ang Mayo sa eleksyon, wala na silang bala. Naubos na, namanhid na ang tao. Nagsawa na ang tao. Magiging paulit-ulit na lang kung uulitin talaga nila yung mga isyo ng Marcos. Yun ang dahilan kung bakit umangat na umangat ang mga Marcos. Masyado niyong maagang binugbog, hindi naman nyo nakumbisi ang tao, sa halip na maniwala sa inyo, nag-decide sila in favor of Marcos at Sara. Yun ang isang nakikita ko. Pangalawa, na dahilan, kasi nga hindi kayo organized, nagkanya-kanya kayo ng interest na mga oposisyon, nahati-hati tuloy ang inyong suporta, nahati-hati ngayon ang inyong mga followers, o di namamayag pag yung leading talaga. Yun Isang mahirap yan. Kaya ngayon, pasintabi na yung mga lumalabas na di umano'y umaangat na sila, di umano'y lumamang pa, kalokohan yun. Mga fake survey yan, fake result yan, propaganda yan. Ang nasa oposisyon kasi, pasintabi na ayaw ko nang tukuyin kung sino, marami kayo. Sobra yung inyong propaganda ng paninira. Sobra yung inyong pag-angat sa inyong sarili para siraan yung inyong kalaban. Hindi ganun Hindi ko alam kung yun ang strategy kasi lumang style ng politika ang ginagawa ng oposisyon. Ngayon po, moderno na. Makabago na ang sistema ng politika. Hindi na uobra, hindi na pwede ang siraan. Ang kailangan dito, plataforma at yung tiwala ng tao. Yun ang mahalaga. Yung makuha nyo ang tiwala ng taong bayan, maganda man o hindi yung inyong plataforma, naintindihan kayo, pagdating ng araw, susuportahan kayo. Pero kung kadalasan pambobola, kadalasan ang dami sinasabing solusyon, hindi naman may paliwanag kung paano gagawin ang solusyon. Ang problema ng masolusyonan. Sa mga debate at interview nitong oposisyong nakita natin, lalo nitong huling debate, ang dami lang mga pangako. Pero walang paliwanag kung saan kukunin. Saan kukuha ng pera doon sa kailang mga pangakong programa. Madaling sabihin education, trabaho, agrikultura, pagpapagawa ng building or pagpapagawa ng kalye. Madaling sabihin yon. Ang tanong, saan kukunin ang pera? Hindi naman nila may paliwanag at hindi naman kailangan itanong. Hindi naman nila ipinaliwanag. So bola-bola ang dating. Yun po yung mahirap. Mabuti pa yung kakaunti yung sinasabi pero nakahanda. Kakaunti yung sinasabi, hindi nagyayabang, pero alam nila ang gagawin. Yun ang advantage ng BBM Sara Tandem. Walang masyado silang propaganda,
Wala silang masyadong mabulaklak ng mga pananalita. Focus lang ng kampanya. Ang tao nagdadala sa kanya at sinusuportahan sila ng tao. Yun ang mabigat. Luzon, Visayas, Mindanao, iba pa yung mga overseas Pilipino or mga nagtatrabaho sa abroad. Ganon. Ay yung opposition kanya-kanya ng pakulo, kanya-kanya ng banat, kanya-kanya ng propaganda. Pero wala namang malinaw kung saan kukunin yung anong panghuhugutan doon sa kailang mga programa. So kaya ho ganyan. Ang problema nito, ilang buwan pa, kaumpisa pa lang ang kampanya. Tulad ng sinabi ko, nauubusan talaga, naubusan na sila ng bala. Wala na silang magagamit na mga materialis para labanan si Marcos. Sa panahong ito, wala na. Recycle na lang, paulit-ulit na lang. Fake news na lang, propaganda na lang. Ang problema, ang tao nga hindi naniniwala doon. Alam ba ninyo, mga oposisyon, pag galing sa inyo ang mga balita, lalo na yung mga propagandista ninyo, automatic nire-reject ng taong bayan, lalo na yung mga Marcos. Kahit yung mga undecided, nire-reject na. Meron pa nga kayong kaparian, Katoliko na saksakan ng pagiging bias ng mga Katolikong marami. Yung mga obispo at pari, katulad ng sinabi ko. Sa inyo na nga yan Kasama sa inyong mga propaganda, pero hindi pa rin. Lalong nagalit ang tao. Kung ginamit nyo ang kaparian, ginamit nyo ang mga obispo, ginamit nyo ang simbahang Katoliko, ultimong Katoliko nagalit. Ayaw na magsimba, ayaw nang sumama sa inyong mga panawagan na suportahan yung inyong piklawan at iba pang oposisyon. Yan ang totoo. Masyado kayong naging maaga sa paninira at paglalabas ng mga laban sa Marcos Sara. Marcos Duterte yung inyong nalabanan. Hindi naman Marcos Sara lang ito Ultimo kay Pangulong Duterte, galit kayo nung una. Ngayon lang kayo nagsisip-sipan So pinagdugtong nyo yung sa inyong paniniwala masama yung Marcos, masama yung Duterte, akala nyo makukumbis nyo ang tao. Doon kayo nagkamali. Habang sinisiraan nyo yung Marcos, Duterte, lalo silang dinudumog ng tao. Lalo silang number 1 sa kahit na anong klaseng survey. Ang tingin ko nga, hindi na nila kailangan makipagdebate. Dahil pag nakipagdebate pa nakaharap-harap kayo, lalong tataas ang rating nila. Lalo kayo masusupalpal kasi wala naman kayong gagawin kung hindi hiyain si Marcos, hiyain si Sara, pero hindi naman sasagot sa inyo ng gano'n yun. So habang dinudurog nyo yung dalawa, yung taong bayan, yun ang magtatanggol sa kanila. O di mawawalan kayo ng supporters. Lalong lalakas yung inyong pinagtutulungan. Ay halatang halata naman na gustong-gusto nyo makasama sa debate para lang siraan. Ay hindi naman sumama sa inyo dahil alam nila kung ano yung gagawin. Sinasabi pa nga ni Leni Robredo tayo yung nag-a-apply Hindi pwedeng maging leader ng bansa yung hindi umaattend sa debate. Kayo nga, hindi rin kayo nag-attend ng debate no, sa SMNI. Ito si Moreno, sinasabi niyo yung aking sinasabi rito na aplikante kayo nag-a-apply ng trabaho, hindi kayo sumama sa debate. Ginaya pa ni Moreno, hindi na sinabi niya. SR daw yung mga tao, totoo yun, pero lumang style yun. Luma ng inyong sinasabi yun. Hindi naman yun talaga ang purpose nyo, gusto lang yung makaharap para sirain. Pero yun ang pagkakamali nyo. Habang sinisira nyo, patalikod, paharap si Marcos, ang tao ay nasa kanila. Wala sa inyo. Yan ang totoo. Kaya naubos ang bala nyo, namanhid ang tao sa inyong paninira, tapos na. Mahihirapan na kayo makahabol. Ulitin ko, mahihirapan na kayo makahabol sa BBM Sara Tandem. Huwag kayo magagalit. Personal kong analysis, opinion, interpretation sa nangyayari, yan ang aking paninindigan.